Nagumpisa ang storya sa isang high school teacher na si Toto. Nasa 30 na yung edad niya at di pa siya nakakaranas ng muamua time or basically virgin pa siya. Kaya dahil doon, inaasar siya ng mga estudyante niya. Nalaman ni Sir na may nagaganap na palambutuhan kung virgin ba siya o hindi. Tinanong ngayon sila ni Sir kung sino ang gumawa ng pinagbobotohan nila. Sinabi na, Hindi kita pagagalitan, mag-usap lang tayo. Na patibong yung mga tanong na ganyan eh. For sure walang magtataas ng kamay. At meron ngang nagtaas, si Gopez. Nagkaroon sila ng discussion tungkol sa mga Kastila at pagtatalik. Pero biglang tinanong ni Gopez, Pero sir, virgin pa po kayo? Tanga! Bakit mo tinatanong yun sa teacher mo? Get 1/4 sheet of paper, magkukwista. I-reject niya lahat ng babae sa paligid niya. Kasi di niya afford eh, tsaka mahal ng bilihin. Pero binigyan siya ng tita niya ng 500 para meron siyang maayang babaeng kaibigan. W tita. Pero napadaan siya sa lugar na tinatawag na area. Na-curious yung bida natin kung anong meron sa loob kaya tinuro siya ng mga bantay. Bahay kang t***tan pala yan eh. Toto, tumakas ka na, hindi yan worth it pare. Pang unli wings mo na lang yung 500 mo. Until makita niya si Candy. Sabi ng mga bantay, 700 daw ang presyo niya. Mas mataas kaysa dun sa mga babaeng nakita niya kanina. Phew, buti na lang 500 lang pera mo, Toto. Umuwi ka na lang, bumili ka ng... Mandaan lang dala ko eh. Tumawad pa ang pot. Pumayag si Candy. Pero buti na lang tumanggi ulit yung bida natin. Phew. Tama yan, Toto. Bumili ka na lang ng Unli Wings. I-save mo yung virginity mo for someone na deserve. Pumunta na sila sa kwarto para mag-muamua time. Inamin ni Toto na kahit halik, hindi niya pa nararanasan. Kaya binigyan siya ni Candy ng matamis na lips. Eh, kita nyo ginawa ko doon kasi pangalan niya Candy. Basta. Bigla niyang sinabi, I love you. Bakit? Finally, nakauwi na si Toto nang masaya ang kanyang Kaso mukhang nahulog kagad yung bida natin sa isang rent a girlfriend. Nagsimula na din siyang gumawa ng manika, nakamukha ni Candy. Medyo weird na yung bida natin, katabi niya pa matulog. Simula ng gabing yon, lagi niya nang naiisip si Candy, kaya nang hingi na naman siya ng pera para kitain. Pero habang papunta siya doon, nakita niya yung mga estudyante niya na interesado ding mabinyagan yung Junjun nila. At nalaman niya na tipo din nila si Candy. Kaya pinauwi ni Toto yung mga estudyante niya para mas solo niya. Pero yung bida natin ay isang tunay na lalaki na at isa ng gentleman. Kaya niyaya niya si Candy sa isang date. Pagtapos muna nila sa Tapsilugan sila nag-date at nagtanungan sila ng paborito nilang silog meals. Corn silog, at saka hot silog. Silog. Ayaw mo. Ano yun? Sinangag. Itlog. Pumasok sila sa isang bar. Tapos sinabi ni Candy na gusto niya din magtrabaho dyan kasi mas malaki yung kikitain niya. Natapos na yung gabi at nagpaalam na sila sa isa't isa. Pero nakita si teacher ng mga estudyante niya. Lagot! Nagsimula na si Toto mag-isip ng mga sideline para ma-afford niya si Candy. Nagtitinda na siya ng ice candy sa eskwelahan. Business-minded na si Sir. For sure, magugustuhan na siya ni Candy. Maya-maya, kinumpronta naman siya ng mga estudyante tungkol sa nakaraang gabi. Sinabi na magsusumbong sila sa principal, pero sinabi ni Toto na pinsan ko yun. Kaya gumamit si Sir ng Uno reverse card at yung mga estudyante yung na-blackmail para ubusin yung paninda niyang ice candy. Yan ang marketing strategy. Bumalik naman si Toto sa area, pero sinabi ng mga bantay na lumipat na si Candy ng trabaho. Kaya pinuntahan niya yung pinasukan nilang bar no nakaraan. At nakita niya dun si Candy, sumasayaw habang pinapaulanan ng mga dolyar. Sinabi ni Toto na pwede ba tayong magkita pag off mo? Pumayag si Candy, pero pagtapos ng matagal na pag-aantay, naabutan niya lang si Candy na may ibang kliyente. Is this guy bothering you? No, he's my cousin. Oh, nice to meet you. Your cousin is hot. Tapos umalis sila nang lantutay ang Toto ni Junjun. Gagi, baliktad. Next day, sa sobrang desperado na ni teacher, kinausap niya yung tatlo at sinabi na ipapasa sila sa subject niya, kasama exam, kasama quiz, lahat kapalit ng pera. Nakakalungkot talagang makita yung bida natin na nilalagay sa panganib ang kanyang reputasyon para lang sa Puss True Love. Nagkita na naman sila sa bar. Wow! Mukhang big time na si Sir Toto. Dinala niya si Candy sa isang fancy restaurant. Nagugutom na ako. Magkano budget mo? Sige lang, pili ka lang. Oh no.
I mean, di naman siguro siya order ng marami. Tapos si pangalan, busog na siya. Chicken Caesar salad, pasta bolognese, at saka isang sparkling water. Ikaw. What the fuck? Sino ba tong babaeng to? Buntis ata tong pinapakain ko eh. Pagtapos, nagstay sila sa isang fancy hotel at sabay silang naligo. Pumunta na ngayon sila sa kama para matulog. Syempre joke lang yun. Nagmuha-muha sila. Pero biglang naging sad boy si Toto dahil naubos na yung pera niyang inipon. Bakit ba kasi hindi ako pinanganak na mayaman? Napaka-sad boy yung bida natin. Nagkikringe na ako. Paggising ni Toto, wala na si Candy sa tabi niya. Dahil naliligo lang pala sa pool. Kinuha ni Candy lahat ng mga libreng gamit sa hotel at gumala sila sa ilalim ng tulay. Kinuwento ni Candy na nung bata pa siya, nandito lagi mga magulang niya dahil mahirap lang sila, hindi sila nakakagala sa mall at dito lang sila kumakain at nagbabanding. Sinabi niya lahat ng kanyang family problems at kinomfort siya ni teacher. Wait, ayoko ng sentence na double meaning yan. Next day, kinausap si Candy nung nakaraang kliyente niya. Gusto daw siyang isama sa ibang bansa para ilayo siya sa buhay niya ngayon. At gusto niya daw siyang asawahin. Mahigit 3 buwan na yung lumipas at nag-decide na si Toto na hanapin si Candy. Pero sinabi ng manager na nag-resign na daw siya dahil nabuntis siya ng foreigner at umuwi na sa Pilipinas. Nakita niyang may hawak si Candyng tela na may dugo. Sinabing nakunan daw siya. Nag-decide naman si Toto na manirahan sa kanila pero di siya pinayagan kaya sumama na lang siya sa bahay ni Candy. Masaya silang magkasama sa iisang bahay. Mukhang happy ending naman pala to eh. Kaso nilaglag siya ng mga estudyante niya. Nawalan siya ng trabaho. Pero ba't habang tumatagal sumasarap yung ulam natin? Tapos parang gumaganda lalo yung bahay. Well, naglilihim pala to si Candy. Tapos bumalik ulit siya sa dati niyang lifestyle nang hindi alam ni Toto. Pero hindi rin nagtagal kasi obvious naman eh. Nag-away sila parehas dahil talagang nasaktan ang bida natin. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Candy na magtiis sa ganitong setup, knowing na kahit masasaktan yung pride ni Toto. Pero di na kinakaya ng bida natin eh. Yung sakit na nararamdaman niya habang nasa trabaho, iniisip na merong ibang kasama yung asawa niya. Kahit na pag-uwi, may masarap na pagkain. Oh, masarap chicken wings na yan eh. Pero yung hinahalikan mo yung asawa mo tapos lasang buhat ng kano, yung bibig niya, di yun worth it tol. That's gay. Kaya ginawa ni Toto ang pinaka-best decision sa buhay niya, which is itigil ang pagsisimp sa babaeng hindi mapapasa kanya. So far mga Milkies, ito yung isa sa mga pinaka-paborito kong na-recap. Kahit sobrang napakasimp nung bida, natuto siyang malagpasan yun. Dahil di nakaka-benefit sa kanya, kaya mag-focus muna kayo sa sarili nyo. Diba ma? Anyway, check nyo yung iba kong mga video. Tsaka abangan nyo na lang yung next part ng Rent a Girlfriend. Yun lang.